Sa simula ng pelikula, isang nakamaskarang babaeng asasin na nagngangalang Maria, ang pumasok sa isang bahay at sinimulang lipulin ang isang maliit na hukbo ng mga armadong lalaki, gamit ang bilis sa dilim bilang kanyang advantage. Lumaban siya patungo sa kanyang target, ngunit nakita niya lamang doon ang isang takot na mag-ina. Ilang sandali pa, maririnig ang isang putok ng baril. Sa kasalukuyan, nagising si Maria sa tabi ng kanyang asawa na si Bert, hinalikan siya, at umalis upang tingnan ang kanyang anak na si Minmin. Pagkatapos ay naghanda na si Maria ng almusal, ngunit si Bert ay napilitang hindi mag-almusal dahil kailangan niyang maghanda upang makipagkita sa kandidato sa gobernador na si Villanueva. Gayunpaman, sa tingin ni Maria ay kailangan niyang mag-almusal, at binalaan siya na maging maingat sa mga politiko dahil pare-pareho lang silang lahat. Sa sumunod na eksena, ipinakita si Villanueva na nagsasagawa ng press conference, kung saan itinanggi niya ang anumang kaugnayan sa drug kingpin na si Ricardo, at nangakong dadalhin siya sa hustisya kapag naging gobernador na siya. Samantala, si Ricardo ay nanunood ng press conference, at nagmumura sa harap ng telebisyon. Pagkatapos ay dinala siya upang makita ang dalawang pinaghihinalaang traidor na nahuli ng kanyang mga tauhan. Nagbigay si Ricardo ng speech tungkol sa katapatan, bago binugbog ang lalaking nakatayo sa tabi niya. Pagkatapos ay inutusan niya ang kanyang babaeng tauhan na patayin ang dalawa pang bihag na lalaki. Naiinis pa rin si Ricardo sa mga komento ni Villanueva at nais niya siyang patahimikin bago pa siya gumawa ng mas malaking gulo. Ang kanyang tauhan na si Caleb ay nag-alok na aasikasuhin ang misyon, ngunit binara siya ng kanyang kapatid na si Victor para sa pagkabigo ng kanyang huling misyon. Gayunpaman, binigyan pa rin siya ni Ricardo ng go signal. Nagtataka si Victor kung bakit pinahihintulutan niya si Caleb na sirain ang mga bagay-bagay, ngunit pinaalalahanan siya ni Ricardo na siya ang masusunod dito. Samantala, habang naghahapunan, pinuri ni Minmin at Bert si Maria para sa kanyang masarap na luto. Pagkatapos nito, nanood ang mag-asawa ng isa pang press conference ni Villanueva, kasama si Minmin na natutulog sa kanilang kandungan. Sa tingin ni Bert ay isa siyang mabuting tao sa kabila ng mga akusasyon. Sarkastiko siyang sinagot ni Maria, at kinutya si Bert dahil sa kanyang hindi natitinag na paniniwala para kay Villanueva. Labis itong ikinairita ni Bert hanggang sa tiniyak sa kanya ni Maria na binibiro niya lang siya. Kinabukasan, sa isang rally para kay Villanueva, naroon ang mga tauhan ni Caleb at naghahanda na para sa kanilang gagawing pag-atake. Nandoon din sina Maria at Minmin sa mga oras na yun, at nakuhanan sa isa sa mga video ng mga lalaki. Habang nagpapatuloy ang rally, nakaupo si Caleb sa isang sasakyan sa labas. Tiningnan niya ang nakolektang video footage nang makita niya si Maria, at nagpa siyang tipunin ang kanyang mga tauhan upang hanapin siya, ngunit nakaalis na si Maria. Kinagabihan sa bahay, nanunood muli si Bert ng press conference tungkol kay Villanueva nang patayin ni Maria ang telebisyon. Nagkaroon ng pagtatalo ang dalawa tungkol dito, ngunit sa tingin ni Maria ay mas binibigyan niya ng atensyon ang gobernador kaysa sa sarili niyang pamilya. Sa kabilang banda, makikita si Caleb na nakikipag-sparring sa kanyang trainer. Sa panahon ng sparring, nagkaroon siya ng flashback kung saan sinabi sa kanya ng kanyang kasintahan na si Lily na ayaw na niyang ipagpatuloy ang buhay ng isang assassin. Nang makita ang kanyang resolusyon, nangako si Caleb na kakausapin niya si Ricardo pagkatapos ng kanilang huling misyon. Sa kasalukuyan, ginulpi ni Caleb ang kanyang trainer at binali ang kanyang braso sa proseso. Pagkatapos ay inutusan niya ang kanyang mga tauhan na linisin ang kalat. Kinabukasan, nag-aalmusal si Maria kasama si Minmin, nang magpasya si Bert na bawasan ang kanyang oras sa mga rally at gumugol ng mas maraming oras sa kanyang pamilya. Na-appreciate ni Maria ang kanyang desisyon at nangakong ipagluluto siya ng masarap na hapunan. Samantala, tinipon ni Caleb ang kanyang mga tauhan at inutusan ang kanyang second-in-command na si Miro, na kumuha ng 5 tauhan at buntutan ang gobernador. Si Caleb naman ay planong asikasuhin ang isa pang importanteng bagay kasama ang natitirang mga tauhan. Pagkatapos ay ipinakita niya sa kanyang mga tauhan ang mga larawan ni Maria at Minmin, at inutusan silang dalhin sila sa kanya. Pagkatapos ay dinukot ng mga tauhan ni Caleb ang isa sa mga kaibigan ni Bert na nagngangalang Leo, at sinimulan siyang pahirapan para sa impormasyon. Nakiusap si Leo kay Caleb dahil wala naman siyang ginawang mali, ngunit walang awang tinanggal ni Caleb ang isa sa kanyang mga kuko, at pagkatapos ay sinaksak siya sa binti. Samantala, naglalakad si Maria sa palengke nang mapansin niya ang ilang mga kahina-hinalang lalaki na sumusunod sa kanya.
Mas pinabilis niya pa ang kanyang paglalakad hanggang sa tuluyan na siyang tumakbo, kasama ang mga lalaki na mainit na bumubuntot sa kanya. Hindi nagtagal, na-corner nila si Maria, ngunit dito nabunyag na merong deadly skills ang babae at sinimulang patumbahin ang mga lalaki. Nang marinig ang tungkol sa pagkabigo ng kanyang mga tauhan, nagalit si Caleb at nagpas siyang pangunahan ang mga lalaki sa kanilang sunod na pagtatangka. Samantala, nagmamadaling umuwi si Maria at nagpapanik na sinabihan sina Bert at Minmin na mag-impake ng kanilang mga gamit. Humingi ng paliwanag si Bert, ngunit mabilis silang pinaasikaso ni Maria. Ilang sandali pa, biglang may kumatok sa pintuan at lumapit si Bert upang buksan ito, ngunit nadatnan niya si Leo na binaril sa ulo. Pagkatapos nito, si Caleb at ang kanyang mga tauhan ay nagmamadaling pumasok sa loob ng bahay. Dinisarmahan ni Maria ang isa sa mga lalaki, ngunit tinutukan ni Caleb ng baril si Bert at tinawag si Maria sa pangalang Lily. Upang iligtas si Bert, ibinaba ni Maria ang kanyang baril, ngunit nang tumakbo si Minmin patungo kay Bert, pinatay siya ni Caleb at parehong napasigaw sa sakit at galit sina Maria at Bert. Pagkatapos ay ipinakita sa atin ang isang flashback sa gabi nang makaharap ni Maria ang mag-ina sa simula ng pelikula. Hindi niya nagawang patayin ang mga ito, ngunit nang inutusan ni Caleb ang kanyang tauhan na gawin ang trabaho, binaril ni Maria ang lalaki at pati na si Caleb. Sa kasalukuyan, parehong sinusubukan ni Maria at Bert na lumaban sa mga lalaki. Mabilis si Maria at nagawa niyang patumbahin ang maraming mga tauhan, habang si Albert naman ay nakikipambuno kay Caleb. Sa panahon ng kaguluhan, sinangga ni Bert ang isang bala para kay Maria, ngunit hindi niya ito na-realize dahil agad niyang inatake si Caleb. Nagkaroon ang dalawa ng mabangis na laban, ngunit sa huli ay nagawang barilin ni Maria si Caleb sa tiyan. Dumating ang mga tauhan ni Caleb upang iligtas siya at nakatakas, habang si Maria naman ay idinispatcha ang huling natitirang tauhan. Lumalabas na nakasuot ng vest si Caleb at inireport kay Ricardo na buhay pa si Lily. Sa bahay, niyakap ni Maria ang katawan ni Minmin at humagulgol sa pag-iyak ngayong patay na ang kanyang buong pamilya. Pagkatapos ay nagpaalam na si Maria sa kanyang pamilya at umalis para sa gagawing paghihiganti. Naglakbay si Maria sakay ng bus patungo sa ibang lungsod at pumasok sa isang diner na isang cover para sa mga sindikato. Pumunta siya doon upang makipagkita sa kanyang matandang mentor na si Sir Greg na nabigla nang makita siya. Tumanggi si Sir Greg na tulungan si Maria dahil alam niyang gulo lang ang dulot niya. Alam ni Sir Greg ang uri ng mga taong kinasasangkutan ni Maria at natatakot na dahil sa kanyang katandaan, easy picking na lang siya. Gayunpaman, ipinaalala sa kanya ni Maria na dati siyang bahagi ng organisasyong yun. Sa huli, nagpasya na si Sir Greg na tulungan si Maria at ginamot ang sugat na natamo niya sa pag-atake kanina. Sinabi ni Maria kay Sir Greg ang tungkol sa plano niyang pagpatay kay Caleb. Ipinaalala sa kanya ni Sir Greg na walang magandang maidudulot ang paghihiganti, ngunit nang malaman niyang pinatay ni Caleb ang kanyang pamilya, naunawaan niya ito at nag-alok sa kanya ng matitirhan. Makalipas ang ilang gabi, umupo sina Ricardo at Victor para mag-usap. Galit na galit si Ricardo ngayong pareho na niyang dapat asikasuhin sina Villanueva at Lily. Iminungkahi ni Victor na magbakasyon muna si Ricardo at plano niyang asikasuhin ang lahat ng ito para sa kanya. Samantala, ipinakita ni Caleb kay Miro ang isang larawan ni Maria at inutusan siyang asikasuhin ito. Ibinigay niya sa kanya ang lokasyon ng matandang si Greg, ngunit pinaalalahanan niya siyang huwag saktan si Greg dahil may kasunduan sila. Pagkatapos ay pumunta si Miro sa establishmento ni Sir Greg at ipinaalala niya sa babae ang kasunduan nila ni Caleb. Inutusan niya ang isa sa kanyang malaking tauhan upang palabasin si Miro ngunit inatake ng babae ang lalaki. Naglaban ang dalawa ngunit mas magaling si Miro at madaling natalo ang lalaki nang walang kahirap-hirap. Wala si Maria doon dahil kasalukuyan niyang pinasok ang isa sa mga pasilidad ng droga ni Ricardo at pinatumba ang isang gwardya sa daan. Inubos ni Maria ang lahat hanggang sa huling natitirang tauhan bago sinunog ang buong pasilidad. Pagkatapos ay umuwi na si Maria upang maligo at nabalot ng mga alaala ng masayang pamilya na dating meron siya. Nang gabing yun, sinabi sa kanya ni Greg ang tungkol sa pagbisita ni Miro. Tinawag siya ni Greg sa pangalang Lily ngunit sinabi sa kanya ni Maria na patay na si Lily. Sa ngayon, nagdududa si Maria na may mabuti pang bagay para sa kanyang buhay dahil ang lahat ng ito ay kinuha na sa kanya. Dito nabunyag na si Sir Greg ang naatasang pumatay kay Maria pagkatapos ng kanyang pagtataksil sa grupo, ngunit hindi niya nagawang patayin siya. Sa halip,
Tumulong siya sa pagpeke sa pagkamatay ni Maria, na nagpahintulot sa kanya na magtago. Samantala, dinala ni Victor kay Caleb ang balita tungkol sa nawasak na pabrika, at pinaalam na siya na ang magti-take over sa operasyon dahil masyadong nakatutok si Caleb kay Maria. Nang marinig ito, nagalit si Caleb, itinutok ang kanyang baril kay Victor, at nagkaroon ng standoff. Gayunpaman, sa tingin ni Victor ay puro lang siya porma at tinawag na duwag si Caleb. Sa sandaling umalis sila, inutusan ni Caleb si Miro na huwag muli siyang bibiguin. Samantala, nakaupo si Maria sa restaurant at nanunood ng footage sa nasusunog na pabrika. Ilang sandali pa, inutusan niya si Maria na sumunod sa kanya at dinala siya sa isang lihim na silid na puno ng mga armas at iba pang mga kagamitan. Sinabi ni Sir Greg na maaari niyang kunin ang kahit na ano dahil walang sino man ang maglalakas ng loob na hantingin siya. Kumuha si Maria ng kutsilyo at sinabi sa kanyang kakailanganin niya din ng dress. Kalaunan ng gabing yun, pumasok siya sa isang nightclub suot ang magandang dress at kalaunan ay nakipagtitigan kay Miro. Pumasok si Maria sa banyo at hindi nagtagal ay pumasok na din si Miro at naiwan ang dalawang gwardya para harangan ang entrance. Sa loob, ang dati at kasalukuyang kasintahan ni Caleb ay pinagtalunan kung sino sa kanila ang upgrade. Inutos ni Maria na sabihin ang kinaroroonan ni Caleb, ngunit sinabi ni Miro na dapat siyang mag-alala para sa kanyang sarili. Nagsimulang maglaban ang dalawa, at halos magkapantay lang ang kanilang lakas at bilis. Humantong ang laban sa isang bathroom stall hanggang sa nasira ito. Natapos ang laban sa paghampas ni Maria sa ulo ni Miro sa kanto ng vanity, at pagkatapos ay itinusok ang kanyang heels sa bungo ni Miro. Sumugod ang mga lalaking nagbabantay sa pinto para lang makitang patay na si Miro, ngunit mabilis silang pinatay ni Maria. Pagkatapos nito, umakyat si Maria sa itaas at umupo sa harap ng club manager. Inutos niyang malaman ang kinaroroonan ni Caleb at iniabot ng manager ang isang cellphone kung saan pwede niya siyang tawagan. Bago umalis, pinilit ni Maria ang manager na lunukin ng isang dakot ng droga bago itinapon ang kanyang pera sa loob ng club. Sa kabilang banda, inutusan ni Ricardo si Victor na dispatchahin na si Villanueva at ipaubaya na si Maria kay Caleb. Nagprotesta si Victor ngunit ihinampas ni Ricardo ang kanyang kamay sa mesa at ipinaalala sa kanyang hinding-hindi siya magiging ulo ng pamilya at susunod siya sa mga inuutos sa kanya. Kalaunan, bumalik si Maria kay Sir Greg na nagpaalala sa kanya na hindi pa huling lumayo at nag-alok sa kanya ng pera, ngunit naputol ang kanilang pag-uusap nang makatanggap si Maria ng tawag mula kay Caleb na nagsasabi sa kanyang makipagkita sa may pier. Sinabi ni Caleb kay Victor ang tungkol sa pagpupulong sa pier para makapagdala siya ng mas maraming mga tauhan. Gayunpaman, inutusan ni Victor ang kanyang second in command na si Wednesday na ihanda ang mga tauhan at walang iwang survivor kahit na si Caleb dahil siya ang pangunahing dahilan ng mga problema ng pamilya. Nang gabing yun, si Caleb at ang kanyang mga tauhan ay nakaposisyon na sa may pier. Samantala, pinatumba ni Maria ang nag-iisang gwardya at pagkatapos ay lumapit na sa kanyang target. Pinabagsak niya ang dalawa pang lalaki na nagpaalerto kay Caleb at sa kanyang mga tauhan. Hindi nagtagal, pinaulanan si Maria ng malalakas na putok ng baril, ngunit gumanti siya ng putok at nagawang patumbahin ang ilan pang mga tauhan nang makakuha siya ng opening. Pagkatapos ay inutusan ni Caleb si Wednesday at ang kanyang mga tauhan na atakihin si Maria, ngunit sa sandaling umalis sila sa silid, itinutok nila ang kanilang mga baril sa natitirang mga tauhan ni Caleb. Pagkatapos ay umatras na si Victor kasama ang kanyang maliit na hukbo, ngunit inatake sila ni Sir Greg na nakaposisyon sa itaas gamit ang isang sniper. Nagtago si Victor at tinawagan si Sir Greg, kung saan pinaghinalaan niyang siya ang sniper at inakusahan siya ng paglabag sa kanilang kasunduan. Gayunpaman, sinabi ni Sir Greg na nili-level niya lang ang field at wala naman siyang ginagawa kina Victor at Caleb. Ibinunyag ni Sir Greg na alam niyang si Victor ang traidor na matagal nang hinahanap ni Ricardo. Nang makitang wala na siyang kawala, nagmamadaling umalis si Victor sa pinangyarihan. Samantala, ipinagpatuloy ni Maria ang kanyang pagsugod kay Wednesday at sa iba pang mga tauhan, kasama na dito ang buhay pang si Caleb. Tinambangan ni Wednesday si Maria, ngunit madali siyang napatay ng ating bida. Pagkatapos ay itinumba ni Maria ang huling natitirang mga tauhan habang sinusubukan nilang tumakas. Nang maubusan ng bala, kinuha ni Maria ang kanyang kutsilyo at nagawang matakal si Caleb. Tinanggal niya ang kanyang vest, hinarap ang dating kasintahan, at handa nang wakasan ang kanyang buhay.
Nagsimulang magpalitan ng suntok ang dalawa, sinaksak ang isa't isa, na kalaunan ay humantong sa isang laban sa may putikan. Sinabi ni Caleb kay Maria na hindi niya matatakasan kung sino talaga siya, ngunit inipon ni Maria ang kanyang lakas bago pinabagsak si Caleb gamit ang mabibigat na suntok. Sa pagtatapos ng laban, nilaslas ni Maria ang lalamunan ni Caleb gamit ang kanyang kutsilyo, at tumayo sa ibabaw ng kanyang walang buhay na katawan. Kalaunan, makikita natin sina Ricardo at Victor na tinitingnan ang bangkay ni Caleb. Sinabi ni Ricardo na kailangan niyang ipaghiganti ang kanyang kapatid, ngunit hindi tumugon si Victor. Sa huli, iniabot ni Sir Greg kay Maria ang isang bag na puno ng pera, at ang dalawa ay umupo at nagsalo sa isang inumin, at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.